Good morning, world. Welcome again to our online preaching. Wherever you are, join with me again to study the Word of God. Nasa Matthew chapter 24, 15 to 24 pa tayo at aking talakayan about the Great Tribulation o yung tinatawag na matinding kapigatian na mangyayari sa sanlibutan. No? Ito po ay mangyayari pagkatapos po ng tinatawag na rapture o pagdagit. At nung nakaraan po ay ating talakay itong tinatawag na pagdagit o pagkuha ng Panginoon sa mga taong nagsisipagtapat sa Kanya. At ating po ipapatuloy ngayon yung mga bagay na mga mangyayari. At nais ko pong basahin ang Matthew 24 verse 15 to 24. Ito po ang sinasabi ng Panginoon sa Kanyang salita. So when you see standing in the holy place the abomination that causes desolation, spoken of through the prophet Daniel, let the reader understand. Then let those who are in Judea flee to the mountain. Let no one on the roof of his house go down to take anything out of the house. Let no one in the fields go back to get their cloak. How dreadful it will be those days for pregnant women and nursing mothers. Pray that your flight will not take place in winter. Okay, winter, malapit na pong winter dito sa Canada. Or on the Sabbath, for then there will be great distress, unequaled, kumbaga tiyatawag na walang katulad ang matinding kapigatian. If those days had not been cut short, no one would survive, but for the sake of the elect, those days will be shortened. At the time, if anyone says to you, okay, dalabas din po itong mga false prophet and false Christ, look, here is the Christ, or there he is. Do not believe. False Christ and false prophet will appear and perform great signs and miracles. Ito, matindi mga gagawin nilang himala. To deceive even the elect. If that were possible, see, I have told you ahead of time. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Ito pong ating tinatalakay about the Great Tribulation, mga kapatid, ay mangyayari ito after ng tinatawag na pagdagit o rapture. Ang maiiwan po dito ay makaranas ng tinatawag na matinding kapigatian. Sabi nga doon, unequaled, na hindi pa naranasan mula nung likhain ang sanlibutan. Actually, nung panahon po ng mga Romans, no? Na itong mga Jewish people po ay nag-rebelde laban sa mga Romans, okay? Marami rin pong pinatay sa kanila. Actually, ang kanilang temple noong 66 to 70 AD, ito po ay sinunog. At marami mga namatay ng mga Jewish people. Umaabot po ng 1 million ang pinatay nung panahon yon. Kumbaga doon pa lamang po ay nakarasa sila ng matinding kapigatian. Pero mas matindi pa raw po, sabi sa salita ng Diyos, ang mga mangyayari sa kanila. No? Nangyari na po ito. Noong panahon yun. At ito po'y mangyayari pa, mga kapatid. No? At kadalasan po na nangyari ay sa bansang Israel. At ang Israel po ang naging sentro ng tiyatawag na prophecy. Mga kapatid. Okay. Makita po natin dito na kung saan noong nakaraan tinalakay natin yung mga tanda ng pagdating na ating Panginoon. Okay, ito po ay yung mga nangyaring kahirapan, pero hindi pa po yun. Tiyatawag na mga natural calamities, wars, false prophets, mga panlalamig ng mga tao sa kanilang pananampalataya sa paglilingkod sa Panginoon dahil sa kahirapan, mga tagutom na yan, mga kapatid. Pero ito pong ating talakayan ngayon ay tiyatawag na the Great Tribulation, yung tiyatawag na matinding kapighatian. Now, ang ibang salin po nito, yung tiyatawag na Great Tribulation, may iba-iba pong tiyatawag na tawag dito, ang salita ng Diyos. Ang tawag po ng iba dyan ay the Day of God's Vengeance. Araw ng galit ng Diyos. O yung paghiganti ng Diyos sa mga taong ayaw sumunod sa Kanya. Sabi sa Isaiah 34, Isaiah 34, verse 8. No? Sabi ng Word of God, for the Lord has a day of vengeance
a year of recompense for science cost. No, tinatawag na a day of vengeance, sabi po ng Word of God. At sa Jeremiah naman po, tawag nila dito ay the time of Jacob's trouble. Tinatawag na Jacob, yung pantawag doon sa bansang Israel. Trouble, talagang matinding kapigatian sa kanila. Sabi ng Word of God dito sa Jeremiah 30. Verse 7, sabi ng Panginoon, atin po binabasa yung mga ibang tawag dito sa Old Testament. Oh, how terrible! The time will be worse than any like it. It will be a time of trouble for Jacob, but will be rescued from it. Sa kabila ng mga kahirapang ito, sila raw po ay ililigtas ng ating Panginoon. At dito po sa Revelation naman ay sinabi rin po ito ni John the Beloved ang matinding kapigatian sa kanila. Sa Revelation chapter 6, verse 17, sabi ng Word of God, for the great day of their wrath has come, and who is able to endure it? Okay. Ang araw na po ng kapigatian ay darating. At sino raw po ang makakatayo dito, mga kapatid? Matinding kapigatian. No? Ang sabi ng iba dyan, sabi ni John the Beloved sa Revelation 14 verse 7 ay, ang sabi niya dito, he said in a loud voice, fear God and give Him glory because the time for Him to judge has arrived. Worship the one who made heaven and earth, the sea and springs of water. No? Ito po ang sinasabi ni John the Beloved po sa mga tao na yun. Kaya po, ito rin po ay sinabi uli sa Old Testament ni Daniel. Daniel chapter 9 verse 27, sabi po ng Word of God dito. He will make a binding covenant with many for 1 week, and for half of the week, he will suspend both the sacrifice and grain offering. Destructive people will cause desolation on the pinnacle. It is complete, and what has been decreed is poured out on the desolator. Ang ibig po sabihin nito, mga kapatid, yung titawag na 7 weeks. Actually, ito po ay 7 years, at sa kalahati raw po ng 7 years na yon ay matindi lalo pang kapigatian. Ibig sabihin, nagkaroon ng tinatawag na kasunduan ang bansang Israel dito po sa mga bansa na kung saan ay later on pamumunuan po ng Antichrist. Pero after it po, mga kapatid, si Antichrist ang mamumuno. Maganda muna sa 3.5 years, pero ang 3.5 years na karugtong ng mga kapatid ay matinding kapigatian. Sabi nga doon na tatayo po si Satanas doon sa tiyataw na itinayo na third temple at i-declare niya ang kanyang sarili na siya ay Diyos. Ititigil na rin ang mga pag-sacrifice na ginagawa ng mga Jewish people. Ang mga Jewish people po ay naghanda sila ng mga animals na isa-sacrifice pagkatapos ng tiyatawag na third temple, mga kapatid. Kumbaga, ibabalik nila yung mga nakaraang ginagawa nilang sacrifice. Okay? Kaya po, mga kapatid, itong tiyatawag na trouble ay mangyayari at hindi po madali. Sabi nga na Daniel chapter 12 verse 1, at the time Michael will arise, the great prince who will stand up on behalf of your people, and a time of trouble will come like there has never been since nations began until the time. Also that the time your people will be delivered, everyone who will have been written in the book. Lahat daw po sila may palaya doon sa mga taong nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Ang tanong, mga kapatid, bakit may mga matindi pang kapigatian ng mga mangyayari? Unang dahilan, upang tuparin ang sinabi ng salita ng Diyos sa Old Testament ng panahon ni Prophet Daniel, no? Na sinabi niya na ito bago mangyari mga kapigatiang ito. Okay? At pangalawa, to bring Israel into a place where they will recognize that Jesus Christ as the Messiah. Kasi itong Israel, mga kapatid, hanggang ngayon ay hindi pa nila kinikilala na si Jesus Christ ay ang tiyatawag na Messiah. Okay? Mayroong mga kumikilala ang tawag na Messianic Jew. Pero marami po sa kanila, mga kapatid, hindi sila kumikilala na si Jesus Christ ay ang tiyatawag na Messiah.
Okay, na siyang magpapalaya sa kanila, na siyang magliligtas sa kanila. Kaya hanggang ngayon din po mga kapatid, nakaranas sila ng matinding kapigatian. Walang kapayapaan. Kasi nga, hanggat hindi nila kinikilala na si Jesus Christ ang siyang tinatawag na Prince of Peace, na siyang Messiah, na siyang magliligtas sa kanila, ay wala silang kapayapaan. Yung sinasabi ng Panginoon. Without Christ, there is no peace. Kahit sa atin, pag wala si Kristo sa ating mga buhay, wala tayong kapayapaan. Marami tayong mga tinatawag na worries, mga alahanin sa buhay na siyang nagpapahirap sa atin. At walang kaligtasan without Christ. Kaya dito sa tinatawag na Great Tribulation, inaalaw ito ng Panginoon mga kapatid upang makilala nila si Jesus Christ na siyang Messiah. Okay? At ano pang dahilan kung bakit may Great Tribulation but may matindi pang kahirapan? To judge the Gentile nations for their effort to exterminate the nation of Israel. Okay? Hatulan sila dahil doon sa kanilang planong i-exterminate. Kumbaga kanilang papatayin at ubusin itong bansang Israel. Hindi po nila magagawa yan sapagkat ito po ay piniling bansa ng Panginoon. Although sila ay naghihirap dahil sa kanilang pagsuway sa Panginoon. No? Di ba nung panahon ng Hitler, mga 6 million Jewish people ang namatay. Kaya mga Hudyo ay nagsipangalat sa iba't ibang bansa. At marami rin po mga Jewish people na napunta sa Pilipinas nung panahong iyon mga kapatid. Kaya pag ang mga Pilipino pumunta raw sa Israel ay wala ng visa. Ibig sabihin, di mo na kailangan mag-ano ka pa ng visa, kundi automatic, open. Okay? Open ang Israel sa mga Pilipino na pumunta doon without visa. Praise God, di ba? Kaya po, ano pa? Okay, yan po ay makikita natin sa Ezekiel. Di ko na binabasa kung saan makikita ang mga text na yan. At ano pang dahilan kung bakit may Great Tribulation? To allow a Christ-rejecting world to experience the sorrow and suffering created by the evil empire administered by Satan or the Antichrist. Kasama dito yung tinatawag na false prophet, mga kapatid. Okay? Kung ating mabasa, may time po kayo, basahin nyo ang Revelation o yung last book, okay, na sinulat ni John the Beloved mula sa Revelation chapter 16 to 18. Diyan po inisa-isa yung mga salot na darating sa mga taong naiwan dito sa tinatawag na sanlibutan pagkatapos ng rapture, mga kapatid. Kaya ito sila po ay daranas sila ng matinding kapigatian. Itong hindi lamang Israel, kundi lahat ng bansa. Kaya sa panahong yon ay maraming mga taong mamatay, kikilabutan, na ang gusto ng iba ay mamatay na sana sila. Pero hindi. Sapagkat lahat ng salot ay ibubuhos dito sa lupa. Kaya later on, atin pong talakayin yan, no? Kaya itong tinatawag na Great Tribulation ay mangyari to pour out wrath to all who rejected the gospel. Sa mga taong tumatanggi na pakinggan ang salita ng Diyos, makakaranas sila ng matinding kapigatian, matinding kahirapan. Sabi nga, to punish the inhabitants of the earth for sin. Pahirapan ng mga taong naniran sa salibutan ito dahil sa kanilang kahirapan na to cause the inhabitants of the earth to seek righteousness. Hanapay na nila yung tinatawag na katotohanan. Kaya sabi ng Word of God, habang nandyan ang Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Habang pwede pa natin lapitan ang Panginoon. Ano po mga kapatid, ang dahilan ng tinatawag na Great Tribulation o matinding kahirapan? To defeat Satan, the Antichrist, and the false prophet. Yan po yung tinatawag na defeat. Mababasa po natin yan sa Revelation chapter 19 at Revelation chapter 20. Yan na po yung tinatawag na hatol sa kanila, yung tinatawag na darating yung Armageddon. Okay? Armageddon. Yan na po ang mangyari mga kapatid. Tatalunin ito ang Antichrist ito. Si Satanas at kasama yung mga false prophet na ito mga kapatid pagdating ng panahon. Ang tanong ay ilang taon po ba yung pastor? Diba? Ang tinatawag na Great Tribulation mga kapatid, it is 7 years tribulation. Ito po ay mabasa natin sa Daniel chapter 9, verse 25 to 27. Sabi ng Word of God, so be informed and discern that 7 weeks and 62 weeks will elapse from the issuance of the command to restore and rebuild Jerusalem
until the anointed commander, the plaza and moat will be rebuilt, do in troubled times. Then after the 62 weeks, the anointed one will be cut down, but not for himself. Then the people of the coming commander will destroy both the city and the sanctuary. Its ending will come like a flood. And until the end, there will be war with desolations having been declared. He will make a binding covenant with many of 1 week, and for half of the week, he will suspend both the sacrifice and grain offering. Destructive people will cause desolation on the pinnacle until it is complete, and what has been decreed is poured out on the desolator. Sabi doon, yung tawag na 70 week of Daniel, it's therefore 7 years tribulation. Yung week, 7 years po yun ng matinding kahirapan, sabi ng Word of God. At ang 3.5 years dito, mga kapatid, okay, yung tawag na 42 months or 1,260 days, ayon doon sa Revelation chapter 11 verse 2 to 3, at the beginning of the period, the Antichrist will make a 7-year covenant pact with Israel. Magkaroon sila ng kasunduan for 7 years. Pero sa 7 years na yan, sa 3.5 years pa lang, ibubrok niya na, kumbaga talagang ititigil niya na yung kasunduan yon. Hindi niya tutuparin. At doon na maghahayag kung sino itong tinatawag na si Antichrist, mga kapatid. At yan po ay mababasa natin. Actually, later on po, so natin talakayin ay si Antichrist. Ano po ba itong Antichrist na sinasabi ng Biblia? Sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 3, sabi ng Word of God, do not let anyone deceive you in any way, for it will not come unless the rebellion takes place first, and the man of sin, who is destined for destruction, is revealed. Sino itong tinatawag na rebellion o destined for destruction? Walang iba po, mga kapatid, si Antichrist. Anong gagawin niya? He opposes and exalts himself above every so-called God and object of worship. As a result, he sets himself in the sanctuary of God and himself declares that he is God. Siya magideklara na sa Diyos, sabi doon ng Word of God. No? Don't you remember that I repeatedly told you about these things when I was still with you? You know what it is that is now holding him back, so that he will be revealed when his time comes. For the secret of this lawlessness is already at work, but only until the person now holding it back get out of the way. Verse 8, then the lawless one will be revealed, whom the Lord will destroy with the breath of his mouth, rendering him powerless by manifestation of his coming. The coming of the lawless one will be accompanied by the power of Satan. Okay, yung lawless one, si Antichrist. Yung nag-i-empower sa kanya ay si Satanas, sabi ng Word of God. He will use every kind of power, including miraculous signs, lying, and wonders. Lahat ng klase ng himala ay gagawin ni Satanas upang dayain ang mga taong kumikiyaya sa Panginoon. And every type of evil to deceive those who are dying. Those who refuse to love the truth that would save them. Ito po ang gagawin ng Antichrist, mga kapatid. Lahat ng himala. Ay, ang tao mahilig ngayon sa himala. Hindi na sila nag-aaral ng salita ng Diyos. Gaano? Okay? Basta mahimala, naniniwala ka agad. Ito po ang gagawin ng Antichrist, mga kapatid, sa mga huling araw. Kaya po itong tinatawag na peace treaty, yung kasunduan ng Antichrist between Israel, ay ito po ay mangyayari, mga kapatid. No? Kaya ngayon, di ba, may win-workout na peace o kapayapaan ng Israel, ng Saudi, okay, ng iba pang mga Muslim countries. Okay? Kaya hindi lahat ng Muslim countries ay kampi doon sa tinatawag na gera ngayon ng Hamas at Israel. Ang iba po doon ay kontra, mga kapatid. Kasi later on, magkaroon ng kasunduan itong Israel at itong tinatawag na ibang bansa na later on ay pamumunuan ni Antichrist. Kaya nga sabi ng Word of God, itong kahirapang ito ay mangyari pagkatapos na maaralis itong tinatawag na humahadlang. Sino yung humahadlang, mga kapatid? Bakit hindi pa nangyari ito? Una, yung church. Okay. Nandito pa po tayo kaya hindi pa makakilos ng matindi itong tinatawag na Antichrist, mga kapatid. Yes. Kukunin muna tayo ng Panginoon bago mangyari itong matinding kahirapan. Ano ba po? Itong tinatawag na Holy Spirit humahadlang. Bakit? Sapagkat ang church
ay instrument po ng Holy Spirit upang hadlangan itong gawa ng dyablo. Kaya, ganun pa man po mga kapatid, tayo ng mga manampalataya ay huwag tayo matakot. Kaya sabi ng Panginoon, ang kanyang babala sa kanyang salita, balik tayo doon sa Matthew 24, verse 16 to 20, sabi ng Panginoon, "So when you see standing in the holy place, the abomination that causes desolation, spoken of through the prophet Daniel, let the reader understand. Then let those who are in Judea flee to the mountain." Ito yung papaalala ng Panginoon dahil sa darating na tinatawag na matinding kahirapan. Ang ibig sabihin, yung mga nasa Judea, ibig sabihin, to forget all comfort of home. Kung nandoon ka na sa tinatawag na Judea, sabi doon, kung halimbawa, kung saan ka man, okay, huwag ka na bumalik upang balikan mo yung mga ari-arian mo. Dahil ito yung panahon ng pagtakas, mga kapatid. Kagaya na nangyari doon sa asawa ni Lot. Sabi ng anghel sa kanila, okay, pag umalis kayo dito, ano man narinig nyo, huwag na kayo lumingon. Tuloy-tuloy lang kayo doon sa pupuntahan nyo. Ang gusto nilang puntahan, yung Suar na malapit doon sa tinatawag na Sodom and Gomorrah during that time. Pero itong si Lot at ang dalawa niyang anak ay tumatakbo. Yung asawa niya unti-unting naiwan hanggang later on. Mga kapatid, habang tumatakbo siya, ay hindi niya maiwasang lumingon. At nang siya'y lumingon, mga kapatid, at sabi ng Word of God, siya'y naging haliging asin. Bakit? Kasi sumusunod sa Panginoon, pero ang kanyang puso ay doon sa mga bagay na naiwan niya ng mga ari-arian. Okay? Hindi fully committed siya sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, itong tinatawag na ng Word of God, sa verse 17, sabi dito ng Word of God, let no one on the roof of his house go down to take anything out of the house. No? Ang isipin mo na ngayon, maligtas kung sakaling maiwan doon sa tinatawag na tribulation. Kasi noong unang panahon, ang kadalasang mga bahay ay pantay sa bubong. Kaya pag may dumating na ng mga, halimbawa, lulusob sa kanila, dahil pantay ang bahay nila, kitang-kita nila doon, ang gagawin nila, bababa na sila doon at tatakas na. Sabi nga doon, huwag na kayo bumaba. Umalis na kayo, lumayo na kayo doon. Ay sa ngayong panahon mga kapatid, hindi na tayo makakatakas. Di ba yung mga gira ngayon ang ginagamit, yung mga bomba na. Di ba? Kagaya nangyari nilosob yung Israel. Ang daming namatay doon. No? Ano? To forget all personal possessions. Sabi sa verse 17 to 18 ng Word of God. So, let no one in the field go back to get his cloak. Okay. Kaya nga po mga kapatid, sabi na huwag na pong bumalik yung mga tao doon na nasa field na. Babalikan niya pa mga ari-arian sa bahay. Okay? Ito po'y nagpapakita na huwag na tayong bumalik upang kunin yung ating mga ari-arian o mga gamit. Ano po? Pangatlo na paalala dito ng Panginoon sa oras ng kahirapang yon, no? Lalo sa mga anak, sabi ng Word of God, sabi ng Panginoon, how dreadful it will be in those days for pregnant women and nursing mothers. Pray that your flight will not take place in winter or on the Sabbath. Okay? For then there will be great distress, unequaled from the beginning of the world until now, and never to be equaled again. Sabi ng Panginoon, if those days had not been cut short or shortened, no one would survive. But for the sake of the elect, those days will be shortened. Okay, sabi ng Panginoon dito, kawawa yung tinatawag na pregnant woman. Ibig sabihin, may mga inalagaang maliit. Siyempre, di ba? Habang tumatakbo ka, dalay mo yung mga maliliit mo. Napakahirap yung buhay ng panahon, mga kapatid. Sa darating na yaon. At kaya sabi ng Panginoon, pray for good condition. Ibig sabihin, good weather. Halimbawa, nasa loob ka ng bahay. Kagaya ng gira ngayon sa Ukraine, nagkaroon na ngayon. Kagabi po ay nagkaroon na ng tinatawag na pagulan ng snow. No? Hindi pa gaanong malakas. Pero sipin mo yon, ikaw ay nasa loob ng bahay, para ka tumakas yan, tatakbo ka kung saan-saan. Sabi nga, ipanalangin nyo na hindi sa panahon ng taglamig. No? Di ba? Napakahirap. Ipanalangin nyo na hindi sa panahon ng tinatawag na Sabat, kasi itong mga Jewish people, siyempre, pag tawag na Sabat, hindi po sila nakapaglakbay ng mga malayo ayon sa kanilang tinatawag na religious rules, no? Pinagabawal nila magbiyahe ng napakalayo. Kaya po mga kapatid, napakahirap during that time.
Kaya nga po, ang pangako naman ng Panginoon doon sa mga maiwan, no? Kung sakaling sila'y naligtas, pero matinding nervyos at takot, mga kapatid, at maraming mamamatay sa tinatawag na salot na iyon, ang sabi ng Panginoon, dito, no? For the sake of the elect daw ay paiksiin ng Panginoon ang mga araw na iyon. Ito yung pangako ng Panginoon. No? Paiksiin niya for the sake of the elect. Hindi natin alam kung paano paiksiin yun. No? Dahil doon sa tiyatawag na terrible distress, para raw po ang mga tao ay for the sake na maligtas pa. Dahil sabi nga, kahit yung elect, kahit yung mga pinili ay kung hindi pa iksiin ang mga araw na yun, ay kahit yung pinili ay mahirap maligtas, mga kapatid. Kaya nga po, God honors the prayer of His people because God is a merciful. Siyempre, bago mating yun, mga kapatid, no? Kung may dalawang klase ang pagdating ng Panginoon. Actually, noon dumating na siya upang mamatay at tubusin tayo. Pero ang tiyatang na second coming, una ay tumutukoy yan sa tiyatang na rapture. Ang Panginoon ay darating, nasa impapawid siya na tayo, dito sa lupa, unang bubuhay ng mga namatay, upang salubungin niya tayo na buhay pa. Kung sakaling dumatay ang Panginoon, bukas buhay pa tayo, sasalubong tayo doon sa kanya sa impapawid. Then after 7 years, bababa ang Panginoon kasama ang mga banal, tayo na nakinuha ng Panginoon, bababa sa lupa upang tiyatawag na digmain itong tiyatawag na mga bansa, yung tiyatawag na Armageddon, mga kapatid. After ng digmaang yon, si Satanas iatapon doon sa dagat-dagatang sa tiyatawag na bottomless muna. Hindi pa yun tiyatawag na final. Ang bottomless, doon muna siya itapon sa pinakalaliman for 1,000 years. Habang dito sa lupa, si Kristo ay maghari 1,000 years. Kasama ang mga banal na bumaba. Kaya pagbaba ng Panginoon, yung mga tao, siyempre, yung ating katawan, yung na glorified bodies, hindi na tayo tabla ng sakit. Hindi na tayo tanda, yun na yun. Pero yung mga tao na naligtas doon sa tiyatawag na Great Tribulation, papasok sila doon sa tiyatawag na Millennial Reign of Christ, papasok sila doon sa bagong paghahari ng Panginoon. Na lahat ayusin ng Panginoon. Lahat ng mga klase ng hayop magiging maamo, sabi ng Word of God. At doon, mamamahala ang mga Kristiyanong naging tapat. Depende sa kanilang ginagawa sa Panginoon, na paano sila napagkatiwalaan at paano tapat sila sa paglilingkod sa Panginoon. At ang buhay ng tao doon, aabot ng 100 years. Pag ang buhay mo ay 100 years, pag namatay ka, ibig sabihin na ikaw ay sumusuway sa Panginoon. Kasi ang buhay ng tao ay aabot ng more than 100 years during that time, mga kapatid. Yun po ang mga mangyayari. No? Kaya po, mangyayari pa lang. Kaya ang Panginoon bababa. Kaya dalawang klase pagbaba niya, yung tiyatawag na rapture, bababa ang Panginoon sa impapawid upang sasalubungin ng mga Kristiyano doon. At ang isang klaseng pagbaba, bababa ang Panginoon sa lupa, na kung saan personally, bababa talaga siya doon. Now, mga kapatid, ang nais kong ipabot sa inyo ngayon ay huwag tayong matakot. Amen? Nasabi sa Biblia sa Matthew 24:25 to 28, sabi ng Word of God. So if anyone tells you there is out in the desert, do not go out, or hears he is the inner rooms, do not believe it. For as lightning that comes from the east is visible even in the west, so will be the coming of the Son of Man. Wherever there is a carcass, there the vultures will gather. Immediately after the distress of those days, pagkatapos ng distress, yung tinatawag na Great Tribulation, the sun will be darkened, and the moon will not give its light. The stars will fall from the sky, and the heavenly bodies will be shaken. At the time, the sign of the coming of the Son of Man will appear in the sky, and all the nations of the earth will mourn. They will see the Son of Man coming on the clouds of the sky with power and great glory. And he will send his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from the end of the heavens to the others. Isipin mo, lahat ng tao, ay ngayon alam na mga kapatid. Di ba high-tech ngayon? Nakikita lahat ko anong mga nangyayari. Di ba? Nakatelevise. Makikita sa nga YouTube, di ba? Yung mga mangyaring yon. Sabi nga, lahat ng bansa ay makita
sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya po anong mga kahirapan mo ngayon, hindi pa kayang itumbas yan sa mga kahirapang mangyayari. Kaya po tayo magpakatapat sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Huwag tayong mawala ng pag-asa at magpatuloy tayo sapagkat malapit na mangyayari mga bagay na at iba po ay nangyayari na. Amen. Kaya po, bukas atin talakayin about the Antichrist. Ano ba ito? Sino si Antichrist na yan? At sino si false prophet? Okay? Kaya yung ating tiyatalakay ngayon about the suffering, ayon doon sa ating sinis-series sa Matthew chapter 24, verse 15, yung ating tiyatalakay ngayon. Okay? Verse 15 to 24. Amen. Kaya sa mga Kristiyanong nakahanda, wala tayong dapat ikatakot o ipangamba. Anong mga gera na yan, anong mga kahirapang yan, mangyayari at mangyayari mga bagay na yan. Pero mga kapatid, bago matinding kapikatian na yon, kukunin muna tayo ng Panginoon upang makasama niya. Amen. Salamat sa pangako ng Panginoon. Amen. Kaya tayo po ay manalangin. Dakilaw pa lang Diyos, nagkapasalamat kami sa iyong mga salita. Maring pahapyaw lamang ang aming mga pag-aaral nito, ngunit nagkakaroon kami ng mga idea kung ano mga mangyari sa uling araw nito, Panginoon. Yes, ugad, upang huwag kami matakot, bagkus kami ugad ay magkaroon ng tiyatawag na kaaliwan, kalakasan ng aming buhay, ay hindi lamang dito sa lupa, kundi mayroon kang panibagong buhay na inihanda dyan sa langit sa mga anak mo nagsisipagtapat sa iyo. Kaya Lord, ang dalangin namin, pagpalain mo mga anak na kasama ngayong umaga, Panginoon. Sa online ito, ano pong kinakarap ng mga pagsubok, mga problema, tulungan niyo po sila, Panginoon, na malagpasan nila ito, Panginoon. Dahil kay Diyos, na mahabagin, mapagmahal at matuwid na Diyos na nais mo sa balik sa amin. O God, habang andito kami, gawin namin yung mga bagay na ipinapagawa mo sa amin. Kaya, O God, ang mga may sakit ngayon, we pray for complete healing from head to foot. Yung mga may sakit ngayon, Panginoon, gaya ni Kay, pagalingin mo siya. Si Mama Lani, Panginoon, pagalingin mo siya sa kanyang mga ubo sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, at iba pa mga kapatiran namin, O God, nakaras sa mga karamdaman, O God, we pray for your miracles and healing sa kanila, Panginoon. I-bless mo rin po, Lord, ang church ng BCI. Yes, O God, na ginagamit mo upang ihayag ang mga salita. Ipagpalain mo mga leaders namin. Yes, O God, mga ministerial leaders, members, sympathizers, at ganun po, Lord, makasama namin ngayon sa online na nakikinig na yung mga salita, O God. Palakasin patagin ang body sa amin at let your Holy Spirit will the one to empower us, O God. Thank you, Lord. Bless every family at tulungan mo kami ng mga mahal namin sa buhay. Lahat sila maligtas at makakaya sa bago dumating yung matinding kapikatian na yun, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We honor and bless in Jesus' name. Amen. Maraming salamat mga kapatid sa inyong oras at panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Nasabi nga, sa Diyos po ay walang imposible. Anong mga problema mo na kinakaharap? Amen. Ang mga pagsubok o sakit mga kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa. Bagkus tayo patuloy na manalig at patuloy na sumunod sa ating Panginoon sa pagkaan Diyos po natin ay makapangyarihan sa lahat. Pagpalain po kayo hanggang sa muli po. Tayo patuloy na maglingkod sa Diyos at sa Diyos po ang papurit pa. Salamat po sa mga kapatid natin na nag-text, no? At least kung nag-text kayo, nakikita natin kung sino mga pangalan nyo. Nag-like at yung mga prayer request. Kung kayo ko may mga prayer request po, ay iset nyo lang po yan para maisama natin sa ating mga pananalangin. Amen. God bless you all po. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Salamat sa mga kapatid. Okay, sa inyong mga response dyan. Ano yan?